Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung umaga ninyo po napapakinggan ang taping na ito, at kung tanghali naman po ay magandang tanghali sa inyo, at kung hapon naman, of course, magandang hapon, and at the same time, kung gabi ay magandang gabi po sa kanilang lahat. Hallelujah. Brothers in Christ, wini-welcome po namin kayo dito sa teleconference Rosary Group, dito po sa video sharing o video recording sharing, sapagkat ang page pong ito ay sa mga kapatid po natin na nagpapatutuo ng kabutihan ng ating Diyos na buhay. Amen po. So ang ating pong sharers, o unang-unang sharer po dito po sa ating teleconference Rosary Group dito po sa website, amen po, ay walang iba kundi si Sister Maribel. Amen. At ito po ay inirecord natin nung siya po ay tumawag at nais niyang maibahagi sa bawat isa sa atin ang kabutihan ng Panginoon. Amen po. Ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So narito po ang ating kapatid, praise the Lord, at ating pong i-connect na po ang ating kapatid. Hello? Hello? Sige po, go ahead po. Sandali po, maingay yung MRT. Hindi, okay lang po, hindi po narinig dito yung MRT. Okay lang, tuloy lang po kayo, hindi po naririnig. Ako po ay magpapatotoo po tungkol sa aking kapatid na nagkasakit po noong 1994. Dinala po namin siya sa ospital. Tapos inoperahan po sa gilid. Inutasan po dahil po yung kumpain po sa kanya ng doktor ay yung baga niya ay puno ng tubig. After 3 weeks po, sinabi ulit ng doktor na ooperahan po ulit at bubutasan yung kabilang kilid niya dahil yung lumabas na extreme po ay blood pa rin. At yung tubig na lumabas ay walang pagbabago. Sabi ng kuya ko sa doktor, wala na po kaming pera kasi malaki na yung gasto sa tatlong linggo pala po, umabot na kami ng 80,000. Sabi ng doktor, kailangan po ng operahan. Yung sabi ng kapatid ko, pwede lang po madala sa mga gamot kung pwede, bigyan nyo ako ng reseta. Dahil wala na po kami mga kapera-pera, ubos na po yung pera namin. Sabi ng doktor, sige, magdasal ka na lang, baka sakali pagdasal mo, gagaling ka. Puri ng Diyos. Lumabas po yung doktor sa room namin. At sinabi ng kuya ko sa akin na, Maribel, tulungan mo po ako sa pagdasal. Ang sabi ko naman sa kuya ko, okay, tulungan kita. Pero mas tulungan mo yung sarili mo dahil ikaw ang may sakit. Kinabukasan dumating yung nanay ko at naikwento ko po yung sinabi po ng doktor. Na-ooperahan ulit yung kapatid ko. Kaya nakita ng kuya ko yung nanay ko na umiiyak. Naaawa. Dahil nga wala na kaming kapera-pera, wala na kami mauutangan, ubos na po yung pera namin. Pagkahapon na yun, umuwi yung nanay namin sa probinsya at naikwento niya sa lahat ng mga pamilya namin. Na yun ang nangyari sa kapatid ko, uoperahan ulit. Isang auntie namin, minsan po ng nanay ko ang nakapagsabi, ito nating dalhin mo tong address, pupunta ka sa city, hanapin mo ito kung nasaan yung address ng El Shaddai sa city, sa Haro po yun, brother. Kinabukasan, pumunta ulit ng nanay ko sa ospital. Sabi niya, hahanapin ko itong address na binigay sa akin. Ay maraming nagsasabi, malakas daw ang power ng El Shaddai. Sabi ko sa nanay ko, sige, hanapin mo. Pag-isip ko po alam yung address. After lunch, dumating yung nanay ko before 1 o'clock. Sabi niya,
Mamaya pupunta dito yung member ng El Shaddai. Nakita ko yung address sa Haro. Puri ng Diyos, brother. Dumating po yung dalawa. Babae at saka lalaki. Mga 3 p.m. yun. Sabi ni brother, sabi niya, kayo po ba yung kamag-anak nito? Sabi ng nanay ko, opo kami po. Pwede bang lumabas kayo? Kami lang dito ang nasa loob. Lumabas po kami. After mga 1 hour po, bukas ng pintuan, nakita ko po yung panyo ng El Shaddai. Ismo po, nakalagay po sa dibdib ng kuya ko. Tapos sinabi po ng brother sa nanay ko na, sabihin mo sa anak mo, babasahin niya lagi yan. Kung may time siya, magdasal siya, ay gan lang ang isang bagay na makakatulong sa kanya. Maya-maya nagpaalam po yung sister at saka brother. Pumasok po kami dun sa loob. Umiiyak po yung kapatid ko. Sabi niya sa amin, tulungan po daw namin siya sa pagdadasal. Yun ang sabi daw ng preacher sa kanya. Sabi ko, sige. Kaya dala-dala ng nanay ko yung mga rosarito doon sa ospital. Dasal kami ng dasal. Hanggang umabot kami ng 1 buwan. Wala kami mahanap na pera pang operasyon ng kapatid ko, brother. 1 buwan na at saka 1 week na kami sa ospital. Sabi ng nanay ko, kamusta yung pakiramdam mo? Sabi niya sa kapatid ko. Sabi niya, okay naman. Dumating yung doktor sa amin. Sabi niya, ano sa inyo? May pera pa ba kayo papa-opera? Sabi ng nanay, kung wala, hayaan nyo na lang, magdasal na lang kami na magdasal sakali pa man lang, matutulungan kami ni Lord. Sabi ng doktor, sige. Umabot kami ng 1 buwan at kalahati sa hospital, brother. Lumabas kami, yung kapatid ko, hindi pa makalakad. Pray ng Diyos, dala-dala niya yung operasyon niyang tutak sa yung kilid. Talagang buhay ang Diyos, naniniwala kami. Nagkumakapit lang kami sa Diyos, brother. Gabi-gabi nagdadasal kami. Purin ang Diyos, buhay na buhay ang kapatid ko. Hanggang ngayon, 18 years na po siya, brother. Hindi na po inulit yung mga sakit na dumating sa kanya sa awa ng Diyos. Sa panalangin po namin. Talagang buhay ang Diyos, naniniwala kami kay Yahweh. Dahil sa lahat sa kanya lang namin binibigay ang loob namin. Kaya sabi ko sa kapatid ko, magbago na siya. Sisiyan niya lahat ng mga kasalanan niya. Dahil sa Yahweh, tinulungan siya, brother. Purihin ang Diyos. Talagang buhay ang Diyos, brother. Okay, maraming salamat po kay Sister Maribel sa napakaganda mong sharing sa pamamagitan ng iyong kapatid, no? Yung kanya ay 18 years na po itong nangyari. So ibig sabihin po, mga kapatid ko kay Kristo, those were the days po na bago pa lamang po ang gawain ng El Shaddai. Amen po. So talaga pong hinanap nila ang gawain ng El Shaddai at inilapit po ang kanyang kapatid na lalaki na nasa ilalim ng matinding karamdaman, na nasa ospital at inabot na po ng buwan sa ospital. At imagine, hindi po nabanggit ng ating kapatid kung sinong preacher yung pumunta at that time, no? Ay naniniwala ako na kung sino man po ang ginamit ng Panginoon. At of course, ang bawat isa po sa atin ay ginagamit ng ating Diyos na buhay upang nang sa ganon ay matanghal o mapapurihan natin siya, no? Kaya bawat isa sa atin ay ginagamit ng Diyos, hindi lamang sa pag-aakay po sa gawain na ito, sa teleconference na ito, especially dun po sa mga hindi nakakalabas. Amen po. So dito po sa ating napakinggan na sharing ng ating kapatid, talaga po namang blessed po ako na nakakarinig at naniniwala ako na kayo ay blessed po rin sa kabutihan ng ating Diyos na buhay.
So, inaanyayahan ko po kayo na ma-share po ang inyong mga testimony, kung papaano kumilos sa inyong buhay ang ating Diyos na buhay, at kung papaano kayo napunta sa ubasan ng ating Panginoon. Amen po. Yung mga turning point po ng ating buhay na those were the days po na talagang hindi po natin kilala ang Diyos o ang Panginoon sa ating buhay. But then, there were common times nagkakaroon po tayo ng tinatawag na turning point sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na siyang nagiging kabahagi. No? Ito po yung iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Na siyang nagpapaalala sa atin, na siyang gumagabay sa atin, no? Of course, sa ating mga prayers, no? Sa dalangin natin, sa taus-puso nating paglapit sa Panginoon, at nababasa niya po ang bawat isa sa atin, ang bawat kalooban sa atin. And mind you, at lagi ko pa pong sinasabi na kailanman wala pong naging aksidente sa Panginoon kung tayo man ay naririto at sumasamba sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, nag-share ng mabuting balita, at ito'y patuloy na pinagdidingas po ito, no? Kung baga sa ilawan, ito'y patuloy na pinagdidingas at na nagliliwanag sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Amen po. So, next time po ay abangan po ninyo ang mga ibang sharing ng ating mga kapatid, nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng tinatawag na encouragement o pagpapalakasan sa bawat isa, sapagkat nakalagay po sa Bible na we must strengthen with each other, no? Magpalakasan daw po tayo sa isa't isa, at ito ang nais ng Panginoon upang siya'y ating mabalhati, siya'y ating mapaparihan. Lord, binabalik po namin sa iyong lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.